Sobra yung pag, oh. Ang kapal. Signal ka pa. Kanino motor to? Yan po sa kanya Joe. Wala pa si parang Islaw, ano? Umuwi yata si Daki. Yan po. Ayan pala. Kapogi ng resulta to. Okay na. Asa na? Piniinis ko to eh. Tinapos mo. Grabe yung buhok niya oh. Ito na yung sitaw namin. Meron ng ano, talbos, oh. Akit na sila. Kailangan iangat yung mga nakababa. Malakas yung hangin kahapon, nabubuwal sila eh. Mukhang hindi papasok si parang Islaw. Ano kasi, tinapos ni Kian kagabi yung ano, yung paggupit sa kanya dahil nabot ng dilim. So si James Squad muna mag-grass cutter doon sa dulo. Kasi si Oweng meron na silang darating na grafted ngayon, i-deliver ngayon, kaya katrabaho na sila doon kay Kuya Fortune. Na ano siguro si parang Islaw, baka ako nilagnat sa pagkakagupit. Maling pari. Sige yan. Kumakabiyos. Kumakabisbo. Ito. Lipit eh. Hindi. Yung, di ba may parang Plastic. Isa nababali kasi yun. No, may premyo yung pinakamaganda. Kanya-kanya ano eh, oh, DIY. Yung kay Henyo. Hindi, gumawa sila nung ano sa grass cutter kasi pagka hindi malapad to, masakit sa balikat. Ay, shoutout kay Kuya Fortune. Galing kay Kuya Fortune to eh. Thank you po, Kuya Fortune. Henyo pa talaga naman. Eh, kanya-kanyang pangalan eh. Eh, kakawit na lang sa grass cutter. So, ito nga palang binibigay ko kay parang Islaw. Ito. Hindi pa niya napangalahati. Ang plano na, ang usapan namin dito, bibigay ko sa kanya to sa tatamnan ng siling panigang. Solo niya, labas gastos, hati. Kaya lang, kinausap niya ako kahapon, hindi daw niya kaya yung ganun. Kailangan niya yung araw-araw na income. So siguro kami na lang mag-aasikaso nito. Sayang din yan. Malaki ding pwesto yan para sa sili. Yun nga, nag-usap kami kahapon. Sabi ko pare, sa totoo lang, sa ngayon, kasi gusto niya obras eh. Sa totoo lang ngayon, wala kaming masyadong trabaho kasi sitaw lang ang tanim namin. Kung may tanim to lahat, itong balag namin, yung dalawa, pwede. Eh, naawa naman ako. O sige ka ako, obras ka dito. Pasasaan ba't matatamnan din namin to. Pagka kasi ganyan, actually sitaw lang yung ina-harvest namin. Ilan kami? 4, 5, pati si Daki. So marami na para sa sitaw na 2 kilo. Marami na akong obras. So ngayon, kung matutuloy itong plano natin dito, pwede si parang Islaw.
Yun nga lang, sabi ko, pagka wala talagang gagawin, walang oobrasin. Ito nga pala guys, suggestions lang. Kasi kami matagal na kaming gumagamit ng grass cutter. Mas gusto namin yung 2-stroke, yung may tuti. Kasi kung power ang hahanapin mo, mas malakas ang 2-stroke kaysa sa 4-stroke. Kaya hindi ako bumibili ng 4-stroke. Siyempre, pag ganyang makakapalanda mo, malakas ang kailangan natin. Actually, itong ganitong sitaw, ganito kalaki, pang isang tao lang dapat to. Kasi hindi ito ganong alaga, hindi siya masyadong maselan, hindi masyadong matrabaho. Kayang-kaya ng isa. Kahit doblehin mo pa itong laki nito, kaya ng isang tao yan. Kukuha ka lang ng obras dyan pag mag-harvest ka na, kasi matagal yung harvest niyan. Pero habang pinapalaki mo yan, hanggang 1 buwan at kalahati, o sabihin na natin 40 days, kayang-kaya ng isang tao yan. Kasi ang trabaho niyan, lalo na ngayon tag-ulan, papataba ka lang dyan, spray lang, yun lang ang trabaho niyan. Kasi may balag na. Ayan, kagaya nung kay Daki, isang ganito kaluwang, siya lang mag-isa. Tapos binigyan ko pa siya dito ng isang pwesto, yung tatamnan niya ng upo. Doon sa kabila, binigyan ko rin siya ng 8 tudling na mahahaba. Halos ganito rin. Ganito rin kaluwang. So, kayang-kaya ng isang tao. Yun nga lang, siyempre pagka ganun, hindi sila sahuran, labas gastos hati, babali lang sila pag kailangan, maghihintay sila ng harvest bago sila kumita. Yun lang ang ano nun. Pero malaki yung chance nilang tumama. Pag tumama ng magandang bunga at presyo, malaki kikitain nila. Ako kasi guys, hindi naman ako madamot. Kagaya ng Gym Squad, bago yan pumasok sa akin, kinausap ko yan isa-isa. Ano ka ako gusto nyo? Gusto nyo ng monthly o weekly salary or labas gastos hati? Kasi nga gusto ko rin silang kumita. Sila pumili. Gusto nila lang weekly salary, linggo-linggo sumasahod. Kasi nga kailangan daw ng pamilya nila. Kailangan nila ng panggastos araw-araw. So ako naman, para madagdagan yung income nila, yan, marami akong inaalok sa kanila kung kaya nilang trabahuhin. Kagaya nito, yung doon sa dulo, actually inalok ko sa kanila yon. Dito na lang daw sila. Tatamnan nila lang, nabalagan nila to sariling gastos nila, sarili nila yung kita. Hindi na ako makikihati, basta solo nila to. Tatamnan daw ng, hindi ko alam kung ampalaya o sitaw. Malaki-laki din to. Pang isang latang ampalaya din to kung mababalagan nila. So ganun ang usapan. Pero para sa akin guys, kasi siyempre gusto ko rin silang kumita pag tumama ako. Actually hindi rin sila nawawalan pagka tumama, maganda-ganda yung kita. Mga nakaraang taon, mga 2023, 2022, nabibigyan ko yan kasi lagi kaming tumatama. Pero itong taon na to, di masyado, kaya hindi ko sila nabigyan. Kung ako yung tatanungin, mas malaki yung chance mong tumama pagka labas gastos hati. Kasi pag tumama ng presyo at bunga, mas malaki yung kikitain nila. Yun nga lang, maghihintay talaga sila ng matagal, 2 buwan, 3 buwan bago sila makaparte. Pwede naman silang bumali, pero choice nila yun naiintindihan ko yun. Kailangan nila araw-araw, kailangan nila ng panggastos araw-araw. So ang ginagawa ko, pag maganda yung kita, binibigay ko sa kanila yung halimbawa 2 pitas, 3 pitas. Kagaya nung nakaraan, binigyan ko sila ng, basta pag tumama ako ng magandang presyo, kumita ako ng maganda. Yung mga huling 4 na pitas, 5 pitas. Yung sitaw namin doon dati tumama, binigay ko sa kanila 7 pitas, 6-7 pitas. So ganun po yung ginagawa ko pagka kumbaga meron din silang porsyento pagka tumama ako. Kaya lang itong huli na to, halos walang bumalik, walang pumasok. Hindi tayo kumita nitong nakaraang 6 months na to, o almost 7 months. So bawi tayo next time. Sana itong pag nakatanim tayo dito sa kabila, pag nalagyan natin ng ampalaya, sana makabawi.
kinakte. Lutong gulay. Kain tayo. Kahit po tayo. Ano, okay na. Linis na. Konting simot-simot na lang dito sa gitna. Yung in-order kong grafted, siguro mga bandang 25 pa yun. 2 weeks pa. Nandiyan na daw yung grafted din Kuya Fortune sa kabila. So dito guys, plano kong kumuha ng organic na lalagay yun, pagtatamnan mismo ng ano, ng grafted. Hukayin namin yan, tapos lalagyan namin ng organic, yung ginagamit sa punlaan, mga nagpupunla, para hindi mahirapan yung ugat. So hukayin namin yan, tapos lalagyan namin ng lupa, tsaka yung pantabon, yun din, para kasi ang nangyayari dyan, pagka lupa po yung ginamit natin tapos napatakan ng ulan, sumisiksik po yan eh. So nahihirapan yung ugat. So yung ginagamit nila sa punlaan, may kasamang ipa, may kasamang yung abo, rice hull, ganun. Tapos merong organic, yung kagaya ng chicken manure, ewan ko kung coco peat, marami silang nilalagay. So yun ang plano ko, pagka ano, siguro sa Makalawa bibili kami ng panglalagay namin dito para mai-prepare na, kasi bukas pitas ni Daki, kaya sa Biyernes. Ngayon dito sa Patola, nagkalkal ako ng buto kanina, wala pa. Siguro kabagay 2 days pa lang naman, medyo na maga pa lang siya, hanggang Saturday siguro lulusot na yan. Hindi ko lang alam kung maipapasok yung sasakyan nila dito. Ano yung in-order ni Kuya Fortune? 10 tray yata. Naka FB sila eh, oh. Puntahan ko na lang. Ito yung in-orderan namin ng grafted. Ang alam ko sa Candaba sila, kung ito nga yung kinuhanan ni Kuya Fortune. At siyempre ako guys, ayoko magrekomenda hanggat maaari, kasi pagka merong lumabas na mali o namatay yung nirekomenda ko sa akin ang sisi. Kaya sa mga magtatanong, pwede ko naman pong ibigay yung number, pero hindi ko sinasabing nirekomenda ko. Ito lang yung kilala namin kinukuhanan. Ito, hindi niya kakayanin to. Baka hindi makaahon. Sa ano? Ay! Kulang. Kasabi ni Kuya Fortune.
Ano, kukunin natin? Kasi yan yung huling drop eh. Marami po sumabayad. Eh, oo nga, ganun nga. Hindi pwedeng umorder ulit. Meron kasi sobra dito, boss. Ano, Galaxy Max. Eh, ilan yan? Bali, isang thread ka Ay, hindi rin kakasya. Kasi hindi na pwede naming ihabol yan eh. Mahuhuli na. Opo, boss. Wala akong problema ron. Oo, sige. Kanda ba kayo, boss? Ano? Meron kayong ano? Ano ba yung dala nyo? Ano? Yung boss, yung pinadala nga ho, yung Dynasty. Dynasty. Yung ano ho yun, in-order niya ho yun eh. 650 lang ang lumabas. Sinabi, nasa pag-uusap pa naman po nila yun. Pinasabi po. Kapatid ko po kasi may-ari niyan. Hindi, sabi niya kasi 10 eh. Opo, 10 nga ho. Oo. May raing namatay, tapos sinabi naman po kagad na 650 lang ang lumabas. Umokay naman po siya. Ganun. Sino kausap niyo si Kuya Fortune? Yung kapatid ko po yung nagpunta po rito kanina, yung ano, binaba pa po namin eh, sabi, kulang pa rin. Ayaw ni Kuya Fortune kasi hindi kakasya eh. Okay lang po yun, boss. Hindi, pagka ano kasi, meron akong tatamnan doon, baka sa inyo rin ako umorder kung... Hindi na po siguro. Hindi na? O sige, hindi na. Opo. Okay. O yun, lang yan. Okay, boss, thank you. Sige. So, anong nangyari? Actually guys, ito binilin lang sa akin ni Kuya Fortune. Ako lang yung magre-receive. Iniwan niya sa akin yung pambayad eh. Kasi nga, meron silang kamag-anak na namatay. I-receive ko sana. Sila yung magkakausap. Ako, hindi ko alam yung usapan nila. So, ang order ni Kuya Fortune, 10 tray. Eh sabi nung nagdi-deliver, namatay daw yung iba. So, naging 6. Kinausap ko si Kuya Fortune kung kukunin namin. Sabi niya, paano itatanim yan kasi nga kulang. 10 talaga yung estimated doon, 10 tray. Hindi naman na pwedeng ihabol yun kasi masyado ng late. Kasi sa grafted guys, pag nag-order ka, kailangan 1 month before ka magtanim, umorder ka na. So hindi pwedeng hintayin ulit ng panibago. By order po kasi yan, hindi sila nag-grafted kung walang order. So sabi ni Kuya Fortune, hindi na kukunin. So sinabi ko doon, hindi na kukunin kasi nga kulang. So sabi ko, plano ko sanang kumuha ng grafted dito sa kabila. Parang ayaw na nila. Di ba? Well, ganun talaga. Tamnan nyo na lang muna na sita at sumabay na lang kayo sa amin. Oo, sa November siguro, kaya pa December. Tama, masasabay kayo sa Patola. Yung kagaya nung senaryo na yon, tapos nagrekomenda ako tapos may aberya, 'di ba? Yun guys kasi hindi sa kanila talaga yun dapat kasi order mo 10 eh. Tapos sabihin na nating namatay, yung hindi na kumpleto yung order mo. Syempre, hindi mo pwedeng kunin yung kalahati, halos kalahati dahil ang balag, ang matatam na nung kalahati lang, sayang lang yung ano, 'di ba? Sayang lang yung panahon tsaka yung pagod. So mahirap yung ganong sitwasyon. Kaya ako pagdating sa mga rekomendang ganyan, kundi ko subok mahirap kasi pagka hindi nag-work saka nirekomendahan mo at pumangit ang resulta, nasa yung sisi. Nangyari na po sa akin yan. Actually hindi ako nagrekomenda, nagbanggit ako kung ilang taon na nakalipas, merong mga nagme-message sa akin dahil daw nirekomenda ko, kaya ganon. Sa akin guys, kasi binabanggit ko yung inorderan ko. Halimbawa, nag-order ako ng gamot, ng pataba, ng kung ano-ano, at nabanggit ko sa vlog. May mga nagtatanong sa comment kung saan ko na-order, kaya ako binabanggit. Pero hindi ko po sinasabing doon kayo umorder. Pwede kayong umorder, nasa sa inyo na yung pag-uusap. Kung ano man yung maging aberya, so out na po ako doon. Kaya simula ngayon, iingat ako sa sa pag-rekomenda kasi madalas ako yung sinisisi. Kaya pasensya na po sa mga gusto magpa-promote, magpa-rekomenda. Nag-iingat lang ako. Sabi ko pa naman, bahala kong umorder sa kanila.
Kaya lang parang sabi niya, sir, mahirap yung ganyang usapan. Linawin ko lang po, hindi po ako yung kausap. Labas po ako doon sa usapan nila, ako magre-receive lang ako ng deliver. At kinausap ko yung umorder, si Kuya Fortune, na hindi daw kukunin dahil hindi kumpleto. Baka kasi may mag-comment sa video natin na ganito, ganyan. Hindi po ako kausap, hindi po akong umorder nun. Pangungunahan ko na, baka kasi may bumira sa atin. Alam ko na yung mga ganyang pangyayari. Mainam na yung advance. So bukas pipitas tayo, baka meron na tayong makuha dito sa duluhan ni Dake. Meron ng paunti-unti oh. Hindi pa masyado. Sa Sabado, pang Sabado yan eh. Oh, meron ng paunti-unti oh. Yan, mga nakasahid sa lupa. Ganda ng tubo nito sa dulo. Kahit nung unang tanim namin dito, ito yung magandang ibinunga, magandang bulas ng halaman. Kaya depende rin sa lupa. Pero sa experience ko, mainam talaga pagka gagawa ka ng tudling yung medyo mataas. Ang gusto kasi ng halaman yung sakto lang silang nakakasip-sip ng tubig, wag yung sobra. So bakit hindi natin ginawa yun? Ito po kasi itong balag namin, matagal na to. Kumbaga sinisingit lang natin yung second crop hanggang fifth crop. So nandyan na yan, gagawa na lang natin ng panibagong ano. Pero para sa akin the best pa rin talaga yung pagtagulan, mataas yung ano yan, kagaya nyan. Actually dapat mataas pa yan, tataas pa natin ganyan yan. Siguro sa susunod na mga tanim natin, ito yung gagawin namin. Tataasan natin yung tudling kasi nga ang halaman gusto niyan yung saktong tubig lang. Di baling magtiyaga tayo magdilig kasi nabubulok yung ugat niyan pagka namamatay yung ugat niyan pagka sobrang tubig. Kaysa dun sa pag mataas siya, mataas yung tudling, sakto lang yung tubig na nasisip-sip nila. Yan po yung nagiging cause ng paghina ng bunga, paninilaw, maiksi ang buhay. So next time ganun na yung gagawin natin. Total meron na tayong panghalukay ng lupa paunti-unti. Ito nga dapat plano namin ganunin yan, nagigitna namin, kaya lang ting hapon umuulan, may tubig pa, mahirapan yung makina pagka ganyan. So bukas naman po ulit guys. Abangan natin yung pang 8 pitas dito, unang pitas dun sa dulo. Ayan. So kita kids, maraming salamat. Side set.